itinapon na parang basura. Habang ako ay duguan at nagmamakaawa sa ilalim ng walang awang ulan kasama ang aking dinadala, nagtatawanan lamang sila sa loob ng mansyong ipinundar ng aking yumaong ama. Wala kang kwentang baliw, panduduro ng asawa kong traidor at ng biyanang sakim sa yaman. Ngunit hindi nila alam, ang lihim na testamento ng aking ama ang magbabangon sa akin. Babalik ako, hindi bilang biktima, kundi bilang kanilang pinakamasamang bangungot. Handa na ba silang tikman ang sarili nilang lason? Mabuti na lang at napalitan ko kaagad ang mga gamot ng matanda. Bago pa niya mapirmahan ang paglipat ng mga ari-arian, Anton. Kung hinayaan natin siyang mabuhay ng isa pang linggo, baka sa kalsada tayo pinulot ng asawa mong walang silbi. Ang mga salitang yon ay tumarak sa dibdib ni Clara na parang mga patalim na yelo. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakawang na pinto ng kwarto ng kanyang biyenan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay naroon ang isang bandehado kung saan nakapatong ang mainit na sopas na maingat niyang niluto para sa asawang sinabi nitong masama ang pakiramdam. Ginugol niya ang buong gabi sa pag-aalaga rito, umaasang sa kabila ng pagluluksa sa sariwang pagkamatay ng kanyang ama, ay mayroon pa siyang pamilyang matatakbuhan at masasandalan. Ngunit ang katotohanang sumampal sa kanya ay dumurog sa huling piraso ng kanyang pag-asa. Binitiwan ng kanyang mga daliri ang hawak na tray. Ang porselanang mangkok ay bumagsak sa makapal na karpet at nagkapira-piraso kasabay ng pagtigis ng mainit na sabaw sa sahig. Ngunit wala siyang naramdaman, kundi ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang pinto ay tuluyang bumukas dahil sa bigat ng kanyang panginginig. Anong sinabi mo, ma? Nanginginig ang buong katawan ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luhang nagbabadyang tumulo. Pinalitan ninyo ang gamot ni Papa? Kayo ang pumatay sa kanya. Tumingin si Anton sa kanya, walang bakas ng gulat o awa sa mukha nito. Tumayo si Doña Carmen, inaayos ang kanyang mamahaling alampay bago humakbang papalapit. Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Clara, nag-iwan ng matinding hapdi at nagpatumba sa kanya sa sahig. Huwag mo akong pagbintangan ng ganyan, baliw! Bulyaw ni Doña Carmen habang nandidiring nakatingin sa manugang na nakadapa. Nabaliw ka na dahil sa pagkamatay ng ama mo. Kung ano-ano na ang naririnig mo dahil sa diferensya mo sa pag-iisip. Tumingala si Clara, nagmamakaawang naghahanap ng kakampi sa asawa niyang 5 taon niyang sinilbihan ng buong pagmamahal. Anton, sabihin mo sa akin na hindi totoo. Sabihin mong hindi niyo pinatay ang papa ko. Ngunit tumalikod lamang si Anton at walang pusong nagsalita. Tawagin ninyo ang mga gwardya. Ilabas ninyo ang babaeng yan. Hindi ko na kaya ang pagkabaliw niya. Pati ang ibang lalaki ay dinadala niya rito sa bahay habang nagluluksa tayo. Itapon ninyo siya sa labas bago pa masira ang pangalan ng pamilya. Hindi makapaniwala si Clara sa mga paratang na narinig. Ang lalaking nangakong poprotektahan siya sa harap ng altar ay siya mismong nagtatahi ng karumaldumal na kasinungalingan upang sirain ang kanyang dangal. Walang nagawa si Clara nang kaladkarin siya ng mga tauhan palabas ng sarili nilang mansyon. Ang langit ay nagbuhos ng malakas na ulan, tila nakikidalamhati sa kanyang pagkawasak. Ang malamig na simoy ng hangin ay tumagos sa kanyang manipis na damit habang itinulak siya sa labas ng malaking tarangkahang bakal. Ang mabigat na pinto ng kanilang kaharian ay tuluyang naisara. Nakaluhod siya sa basang kalsada, pilit na inaabot ang malamig na rehas ng pinto. Anton, parang awa mo na. Wala akong pupuntahan. Buntis ako, Anton. Dinadala ko ang anak natin. Pagmamakaawa niya habang ang kanyang mga luha ay sumasama sa agos ng ulan. Ngunit tanging ang madilim na kalangitan ang nakinig sa kanyang mga hikbi. Sa isang bintana sa itaas, nakita niya ang bulto ng kanyang biyenan at asawa na nakatingin sa kanya bago tuluyang isinara ang mga kurtina upang takpan ang katotohanan. Sa gitna ng ginawa't kawalan ng pag-asa, naramdaman ni Clara ang isang mainit at malapot na likido
na unti-unting umaagos pababa sa kanyang mga hita. Napahawak siya sa kanyang tiyan na wala pang buwan ng laki. Ang sakit na dumaloy sa kanyang puson ay hindi mapapantayan ng kirot sa kanyang puso. Kasabay ng unti-unting paglabo ng kanyang paningin, napansin niya ang isang itim na sasakyan na tahimik na nakaparada sa di kalayuan sa ilalim ng poste ng ilaw. Sino ang taong sakay niyon at bakit ito nakamasid sa kanyang paghihirap? Wala na siyang lakas upang alamin. Ang kanyang mundo ay tuluyang binalot ng kadiliman. Bumungad kay Clara ang nakasusuyang amoy ng gamot at kalawangin na bakal pagdilat ng kanyang mga mata. Ang malamig at madilim na kisame ng isang pampublikong ospital ang unang bumati sa kanyang nanghihinang diwa. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit tila naupos ang lahat ng lakas sa kanyang mga ugat. Sa gilid ng kanyang higaan ay nakatayo ang isang doktor na may bahid ng awa sa mga mata habang binabasa ang kanyang chart. Hindi na kinailangan ng malalim na paliwanag dahil ang mismong katawan ni Clara ang nagbigay sa kanya ng malagim na kasagutan. Wala na ang mabigat, ngunit masayang pakiramdam sa kanyang sinapupunan. Unti-unting dinala niya ang kanyang nanginginig na mga daliri sa kanyang tiyan na ngayon ay patag at walang buhay. Isang mapait at walang tinig na paghikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sinisira ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Walang luhang sapat upang hugasan ang sakit ng isang inang inagawan ng huling liwanag. Sa kanyang isipan ay pilit niyang kinakanta ang isang pampatulog na himig na hindi na niya kailanman maaawit sa kanyang anak. Isang lirikong naiwan sa hangin at tuluyan ng inangkin ng kalungkutan. Ang kanyang tahimik na pagluluksa ay binasag ng pagbukas ng pintuan kung saan pumasok ang isang lalaking may bitbit na itim na portfolyo. Nakilala niya ito kaagad bilang pansariling abogado ng kanyang biyanan. Walang bahid ng simpatiya ang mukha nito nang ilapag niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng higaan ni Clara. May kasama itong isang mamahaling pluma na tila nanunuya sa abang kalagayan ng kwarto. Diretso ang tingin ng abogado habang ipinapaliwanag na yon ay ang mga papeles para sa formal na pagwawalang bisa ng kanyang kasal kay Anton. Ang nakasaad na dahilan ay ang di umano'y sakit sa pag-iisip ni Clara at kawalan ng kakayahang gampanan ang tungkulin bilang isang asawa. Idinagdag pa nito na babayaran lamang ng pamilya ang kanyang bayarin sa ospital kung lalagda siya at kung hindi ay ipapadala siya sa isang pasilidad para sa mga baliw upang doon na mabulok. Napakuyom ang mga palad ni Clara, bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling laman hanggang sa maramdaman niya ang hapdi. Ang kahayupan ng mga taong itinuring niyang pamilya ay umabot na sa sukdulan. Nakita niya ng lubos ang kawalang hiyaan ng asawang minsan niyang pinagsilbihan, ang lalaking hinayaan siyang itapon sa kalsada tulad ng isang maruming basahan sa gitna ng unos. Kinuha niya ang pluma, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang bagong tuklas na determinasyon. Hindi na siya magmamakaawa sa mga taong walang puso. Madiin niyang isinulat ang kanyang pangalan sa bawat pahina. Tinatapos ang 5 taon ng pagkabulag at pagiging sunod-sunuran. Pinirmahan niya ang kanyang kalayaan kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang pagiging ulila sa mundo. Nang makuha ng abogado ang dokumento, mabilis itong umalis na parang nandidiri sa hangin na umiikot sa loob ng silid. Ilang oras matapos siyang palayasin sa ospital dahil sa utos ng mga nagbayad, natagpuan ni Clara ang kanyang sarili na naglalakad sa gilid ng isang malawak na highway. Ang sikat ng araw ay hindi magawang painitin ang nagyayelong kawalan sa kanyang dibdib. Sa bawat paghakbang ng kanyang mga paang nakasuot lamang ng manipis at sirang tsinelas, tinatanong niya ang kalangitan kung bakit kailangan niyang maranasan ang lahat ng kamalasang ito. Ano pa ang saysay ng kanyang buhay kung kinuha na sa kanya ang kanyang ama, ang kanyang dignidad
at ang kanyang nag-iisang anghel. Naisip niyang humakbang papunta sa gitna ng daan upang salubungin ang mabilis na pagwawakas ng kanyang pagdurusa. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang paa, isang pamilyar na itim na sasakyan ang maingat na tumigil sa kanyang harapan. Ang gulong nito ay marahang humati sa tubig na naipon sa gilid ng kalsada. Bumaba mula sa sasakyan ang isang matandang lalaking may dalang malaking payong na nagbigay ng lilim sa kanyang pagod na katawan. Nanlaki ang mga mata ni Clara nang makilala ang mukha ng matanda. Si Attorney Reyes, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang yumaong ama, ang taong bigla na lamang tinanggalan ng trabaho at pinagbawalang tumuntong sa mansyon kinabukasan matapos ang libing. Bakit naririto ang matanda? Anong ginagawa ng taong ito sa gitna ng kawalan upang sunduin siya? Tiningnan siya ng abogado na may halong labis na pag-aalala at malalim na paggalang. Hindi ito nagsalita ng kung ano-anong pang-aaliw na batid nitong hindi sapat. Sa halip ay maingat nitong inabot sa kanya ang isang maliit at kinakalawang na susi na may nakakabit na kupas na laso. Ito ang tunay na pamana ng iyong ama, Clara. Malumanay, ngunit madiin na wika ng matanda habang inilalagay ang susi sa kanyang malamig na palad. Ang pamilya ng asawa mo ay nakikipaglaban para sa mga ilusyon, ngunit ang hinaharap ay itinago ng iyong ama para sa iyo. Sumama ka sa akin at tutulungan kitang buksan ang pintuang inilaan niya. Tinitigan ni Clara ang kalawangin na susi sa kanyang kamay. Nararamdaman ang bigat ng isang lihim na maaaring magpabago sa agos ng kanyang kapalaran. Ang init ng bakal sa kanyang palad ay nagbigay ng kakarampot na tibok sa kanyang namatay na pag-asa, hudyat ng isang mahaba at tahimik na paglalakbay patungo sa probinsya kung saan naghihintay ang mga sagot na hindi niya kailanman inasahan. Malayo ang nilakbay ng sasakyan ni Attorney Reyes hanggang sa makarating sila sa isang tahimik na bayan sa probinsya. Isang lumang bahay na gawa sa matibay na kahoy ang sumalubong kay Clara, nagbibigay ng kakaibang init na matagal na niyang hindi naramdaman sa loob ng malamig na mansyon ng mga mapagpanggap. Pinaupo siya ng matandang abogado sa hapagkainan at inihainan ng umuusok na sabaw. Nang humigop si Clara, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang timpla, ang amoy, at ang init ng sabaw ay eksaktong katulad ng niluluto ng kanyang yumaong ama noong siya ay bata pa at nagkakasakit. Isang masikip na buhol ang namuo sa kanyang lalamunan at tuluyan nang bumagsak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng porselanang mangkok. Paboritong lutuin niya ng papa mo, Clara. Tinuruan niya ako nung mga panahong magkasama kami sa pagbuo ng kanyang kumpanya, malumanay na wika ni Attorney Reyes habang inilalapag ang isang maliit na kahon na yari sa nara. Ginamit ni Clara ang kinakalawang na susi mula sa paglalakbay upang buksan ito. Sa loob ay nakahimlay ang isang selyadong sobre. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang basahin niya ang liham na may pamilyar at maingat na sulat kamay ng kanyang ama. Sa bawat salitang binabasa niya, tila niyayakap siya ng kanyang papa mula sa kabilang buhay. Ipinaliwanag sa liham na matagal nang nahalata ng matanda ang maitim na balak ng pamilya ni Anton. Kaya bago pa man lumala ang kanyang sakit, lihim na inilipat nito ang 70% ng tunay na yaman sa isang nakatagong pondo sa ibang bansa. Ang naiwan kay Anton at Doña Carmen na pinag-aagawan nila ngayon ay isang kumpanyang unti-unti nang nalulugmok sa utang at malapit nang bumagsak. Ang pondong yan ay nakapangalan sa iyo, Clara, ngunit hindi mo ito maaaring galawin sa loob ng 5 taon, paliwanag ng abogado habang pinagmamasdan ang paghikbi ng dalaga. Gusto ng ama mo na patatagin mo muna ang iyong sarili. Gusto niyang matuto kang lumaban, patakbuhin ang negosyo, at maging matapang bago mo hawakan ang kanyang tunay na imperyo. Ang mga luha ni Clara ay walang patid na pumatak, tuluyang bumabasa sa papel at nagpapalabo sa tinta ng pirma ng kanyang ama.
Naramdaman niya ang labis na pagmamahal ng isang magulang na ginawa ang lahat maprotektahan lamang siya hanggang sa huli, kahit pa wala na ito sa kanyang tabi upang punasan ang kanyang mga mata. Sa kabila ng pagtataksil ng mundong inakala niyang totoo, may isang taong hindi kailanman bumitaw sa kanya. Tumayo si Clara at mabagal na naglakad patungo sa lumang salamin sa gilid ng kwarto. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Isang babaeng mukhang talunan, may mugtong mga mata, maputlang labi, at mahabang buhok na palaging pinupuri ng kanyang taksil na asawa tuwing gabi. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa ibabaw ng cabinet. Walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang makapal na buhok at pinutol ito ng walang panghihinayang. Ang mga hibla na sumisimbolo sa kanyang nakaraan, sa kanyang pagiging sunod-sunuran, at sa kanyang mga nawasak na pangarap ay unti-unting bumagsak sa sahig. Kasabay ng pagkawala ng kanyang mahabang buhok ay ang tuluyang paglalaho ng mahinang Clara. Mula sa siwang ng bintana, napansin niya ang anino ng isang matangkad na lalaki sa labas ng bahay. Tahimik itong nagkukumpuni ng sirang bahagi ng bubong sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang mga braso nito ay banat sa bawat paggalaw. Sino ang lalaking iyo? At bakit naroon siya sa tagong lugar na ito na pag-aari ng abogado? Bago pa man siya makapag-isip ng malalim, umagaw ng kanyang atensyon ang maliit na telebisyon sa sala. Ipinapalabas sa balita ang isang marangyang pagdiriwang kung saan formal na tinatanggap ni Anton ang posisyon bilang bagong presidente ng kumpanya ng kanyang pamilya. Nakangiti ang asawa niya, buong pagmamalaking nakatayo sa tabi ni Doña Carmen na balot ng mamahaling alahas at nakataas ang noo sa harap ng mga kamera. Pinagmasdan ni Clara ang mga taong sumira sa kanyang buhay at pumatay sa kanyang anak. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Isang malamig, buo at matalim na tingin ang ipinukol niya sa screen ng telebisyon. Maghintay lang kayo, bulong niya sa hangin, dala ang isang pangakong magpapabagsak sa kanilang huwad na kaharian. Ang bawat pagtama ng martilyo sa bubong mula sa labas ng bahay ay tila sumasabay sa matatag na tibok ng kanyang palaban na puso. Ang marahas na paghampas ng hangin at ang sunod-sunod na pagkislap ng liwanag sa kalangitan ay nagdala kay Clara pabalik sa pinakamalagim na gabi ng kanyang buhay. Ang bawat pagyanig ng paligid dala ng masamang panahon ay tila umuukit muli ng sugat sa kanyang sariwa pang mga alaala. Nakasiksik siya sa pinakamadilim na sulok ng kanyang silid, mahigpit na nakayakap sa kanyang mga tuhod habang ang buong katawan ay walang tigil sa panginginig. Ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol. Tila nalulunod siya sa hanging hindi niya mahigop. Sa kanyang isipan, nararamdaman muli niya ang malamig na rehas ng mansyon at ang kawalan ng awa ng mga taong nagtapon sa kanya sa gitna ng unos. Ang pinto ng kanyang silid ay puwersahang bumukas dahil sa isang malakas na pagtulak. Nagluwal sa bulto ng lalaking madalas niyang makita sa labas ng bahay. Si Gabriel, ang pamangkin ni Attorney Reyes na isang arkitekto. Basang-basa ang mga balikat nito mula sa ulan sa labas. Bakas ang labis na pag-aalala sa magkasalubong nitong kilay. Ngunit sa halip na hawakan siya, nang biglaan na maaaring magdulot ng higit na takot. Unti-unting ibinaba ni Gabriel ang kanyang katawan at umupo sa sahig, nag-iwan ng sapat na distansya upang hindi maramdaman ni Clara na siya ay nakulong. Clara, tumingin ka sa akin. Nandito ka sa bahay. Ligtas ka na. Malumanay at maingat nitong wika. Ang boses ay nagsisilbing mainit na kumot sa gitna ng kanyang panginginig. Sundan mo ang paghinga ko. Inhale. Exhale. Wala nang mananakit sa iyo dito. Pinagmasdan ni Clara ang kalmadong dibdib ng lalaki na umaangat at bumababa sa isang payapang ritmo. Unti-unti niyang sinabayan ang paghinga nito hanggang sa lumuwag ang mahigpit na buhol sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay tahimik na umagos.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa labis na takot, kundi dahil sa ginhawang may isang taong matiyagang naghihintay na kumalma ang kanyang bagyo. Mula sa gabing iyon, sinimulan ni Gabriel na buuin ang mga basag na piraso ng pagkatao ni Clara nang walang anumang hinihinging kapalit. Hindi ito nagtatanong tungkol sa kanyang nakaraan. Sapat nang iparamdam nito na hindi siya nag-iisa. Tuwing umaga, bago pa man siya magising, laging bumubungad sa ibabaw ng kanyang hapag ang isang baso ng maligamgam na gatas at isang sariwang ligaw na bulaklak na maingat na pinutol mula sa hardin. Walang mabibigat na salita, puro lamang tahimik na pagmamalasakit. Isang hapon, habang nagpapahinga si Clara sa sala, napatitig siya kay Gabriel na nakaupo sa lapag. Maingat nitong binabalutan ng makapal at malambot na tela ang lahat ng matutulis na sulok ng mga kahoy na lamesa at upuan. Ginagawa niya ito dahil napansin nitong madalas maglakad si Clara na tulala at wala sa sarili at ayaw nitong masugatan ang dalaga kung sakaling mapatid ito. Naramdaman ni Clara ang isang pambihirang init na gumapang sa kanyang puso, isang uri ng dalisay na pag-aalaga at pagpapahalaga na hindi niya naranasan kahit sa sarili niyang asawa. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, pumitik ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga maputlang labi. Nang magsimulang buksan ni Clara ang makakapal na libro ng negosyo na pamana ng kanyang ama, madalas siyang malito sa mga komplikadong termino. Nang makita ni Gabriel ang pagkunot ng kanyang noo, tahimik itong umupo sa kabilang panig ng mesa. Ginamit nito ang dulo ng kanyang lapis upang ituro ang mga salita at matiyagang ipinaliwanag sa kanya ang bawat detalye hanggang sa maintindihan niya. Habang pinagmamasdan ni Clara ang matatalinong mata ng lalaki at ang mga nakatuping mahuhusay na disenyo ng gusali sa gilid ng kwarto, isang malalim na katanungan ang bumuo sa kanyang isip. Bakit pinili ng isang napakagaling na arkitektong tulad ni Gabriel na magtago sa isang liblib na probinsya sa halip na itayo ang kanyang pangalan sa Maynila? Samantala, sa isang marangyang tanggapan sa syudad, ang labis na kayabangan ay unti-unti nang naghuhukay ng sarili nitong libingan. Habang suot ang kanyang mga kumikinang na diamante at may mapagmataas na ngiti sa labi, idiniin ni Doña Carmen ang dulo ng kanyang mamahaling pluma sa isang tseke. Ito ay isang kasunduan na nagsisilbing pansariling garantiya para sa isang malaking pautang na may napakataas na interes, isang desperadong hakbang upang panatilihin ang kanilang marangyang pamumuhay habang bumabagsak ang kumpanya. Hindi alam ng sakim na matanda na ang mismong tinta na dumaloy sa papel na yon ang magiging mitya ng kanilang papalapit at walang kawalang pagkawasak. Ang mga gulong ng tadhana ay mabilis nang umiikot. 28,000 oras, 4 na taon ng paggising sa parehong mukha ng araw, ng pag-aaral, ng pagbangon, at ng pilit na paghilom sa mga nagdurugong sugat ng nakaraan. Ang babaeng minsang itinapon sa gitna ng unos at iniwang walang-wala ay malayo na sa malungkot na imahe ng kanyang nakaraan. Si Clara, na ngayon ay mas pinipiling tawaging Claire, ay nakatayo sa harap ng malawak na bintana ng kanyang opisinang nakaharap sa dalampasigan. Suot ang isang formal na itim na kasuotan na nagpapatingkad sa kanyang mahinahon ngunit matalim na presensya. Maingat niyang ibinaba ang telepono matapos tiyakin ang huling detalye ng isang malaking transaksyon mula sa mga dayuhang mamumuhunan. Nakita niya kung paano unti-unting lumago ang pondo na iniwan ng kanyang ama dahil sa kanyang walang pagod na pagsisikap at husay. Napatunayan niya sa sarili at sa alaala ng kanyang ama na karapat-dapat siya sa napakalaking responsibilidad. Paglabas niya ng gusali, ay dumalo sa kanya ang malamig at sariwang simoy na nagmumula sa dagat. Mula sa di kalayuan ay naglalakad si Gabriel, nakangiti habang papalapit sa kanya. Ang magiliw na presensya ng lalaki
ay naging isang panatag na kanlungan sa buong panahon ng kanyang pagbabago. Nang magsimula silang maglakad sa dalampasigan, biglang dumilim ang kalangitan at ibinuhos ang isang malakas at malamig na ulan. Mabilis na nagbukas si Gabriel ng isang malaking itim na payong. Sa halip na ihiwalay ito para sa kanilang dalawa, maingat niyang inihilig ang payong patungo kay Clara upang masigurong hindi ito mababasa. Dahil dito, ang buong kaliwang balikat ni Gabriel ay tuluyang ibinilad sa ulan at mabilis na nabasa ang kanyang polo. Pinagmasdan ni Clara ang basang balikat ng lalaki. Ang simpleng gawain na iyon ay sumasalamin sa kung paano siya protektahan ni Gabriel sa lahat ng pagkakataon, handang akuin ang anumang sakit at hirap para lamang mapanatili siyang ligtas. Isang mainit na kaba ang namuo sa dibdib ni Clara. Marahan niyang itinaas ang kanyang kamay at pinalis ang mga butil ng buhangin at ulan na dumikit sa damit ng lalaki. Isang maliit na kilos na nagsasabing handa na siyang buksang muli ang pintuan ng kanyang puso matapos ang mahabang panahon ng pagkakandado rito. Tinitigan ni Gabriel ang mga mata ni Clara. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng labis na kagalakan sa simpleng pag-abot na ginawa niya. Bago pa man makapagsalita ang lalaki ay lumapit si Attorney Reyes. May dalang makapal na folder at bakas ang tuwa sa may katandaang mukha nito. Inilahad ng matanda na ang kumpanya ni Anton ay ganap na ngayong nalulunod sa pagkakautang dahil sa sunod-sunod na maling desisyon at dahil sa walang tigil na paglustay ng salapi ni Doña Carmen para sa kanyang marangyang bisyo at kasikatan. Ayon sa pinakahuling ulat, desperadong naghahanap ng huling sagip ang pamilya upang hindi tuluyang ideklarang bangkarote. Nagpaplano silang makipag-ugnayan sa isang malaking institusyon mula sa ibang bansa upang isalba ang kanilang natitirang yaman at dangal. At ang institusyong tinutukoy nila ay walang iba, kundi ang Vespera Investment Fund na lihim na pinamumunuan ni Clara. Nakinig si Clara ng tahimik. Ang matagal na niyang hinihintay na sandali upang singilin ang mga taong nangalipusta at nagpahirap sa kanya ay abot kamay na. Ngunit sa halip na sumiklab sa galit at pagkasabik ang kanyang isipan, naramdaman niya ang isang nakakagulat na lamig sa kanyang buong pagkatao. Naalala niya ang mga huling salita ni Anton, ang nakakakilabot ng ngiti ni Doña Carmen, at ang pagkawala ng kanyang anak sa gitna ng malamig na ulan. Ito ang panahong gagamitin niya ang lahat ng talino at kapangyarihang naipon niya. Bumalik si Clara sa kanyang opisina at hinarap ang kumikinang na monitor ng kanyang computer. Tinitigan niya ang isang mensahe ng desperadong paghingi ng tulong na nanggaling pa sa mismong email account ni Anton at naka-address sa Pangulo ng Vespera. Nakapaloob sa liham ang mahabang listahan ng pagmamakaawa, kasinungalingan at pagpapabango sa sarili nitong negosyo. Umaasang mapapaniwala ang dayuhang kumpanya na sila ay maayos pa. Sino kaya ang taong nasa likod ng mga nagpapadala ng liham ng pagbabanta sa bahay ni Doña Carmen na nagpapahirap ng husto sa kanyang pag-iisip? Mula sa kadiliman, unti-unting hinahatak ng hindi nakikitang kamay ang pamilya ni Anton. Pinagmasdan ni Clara ang cursor ng kanyang mouse habang nakatutok sa mensahe. Pagkatapos ay isang malamig na ngiti ang namuo sa kanyang labi bago tuluyang pinili ang opsyong sumang-ayon na makipagkita. Ihanda na ninyo ang inyong mga sarili. Tahimik niyang usal habang pinapanood ang mensahe na mabilis na nag-transmit patungo sa nakaraan niyang asawa. Handa na siyang bawiin ang lahat. Ang malamig na salamin sa loob ng silid-ayusan ay nagpapakita ng isang babaeng tila nabuo mula sa yelo at bakal. Nakasuot si Clara ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng isang malapad na sombrero at madilim na salamin. Kahit pa perpekto ang kanyang panlabas na anyo, hindi niya maiwasang maramdaman ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inaalala na sa ilang sandali lamang ay kahaharapin niya ang mga halimaw na sumira sa kanyang buhay.
Ang mga alaala ng gabing itinaboy siya sa ulan ay nagbabalik, nagpapabigat sa kanyang paghinga. Mula sa kanyang likuran, maingat na lumapit si Gabriel. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay marahan nitong inilapat ang kanyang mainit na mga palad sa malamig at nanginginig na mga balikat ni Clara. Sa isang banayad na galaw, isinuot ni Gabriel ang isang simpleng kwintas na pilak sa leeg ng dalaga. Ang bahagyang pagdikit ng mga daliri ng lalaki sa kanyang balat ay nagpadaloy ng isang pambihirang init na nagpatunaw sa kanyang takot. Mula sa refleksyon sa salamin, nagtagpo ang kanilang mga mata at ang tahimik na ngiti ni Gabriel ay nagsilbing matibay na kalasag sa kanyang nag-aalinlangang puso. Handa na siya. Sa kabilang dako, ang malawak na silid-pulungan ng Vespera Investment Fund ay nababalot ng isang nakakasakal na tensyon. Nakaupo sa dulo ng mahabang silya sina Anton at Doña Carmen. Wala na ang bakas ng kanilang matayog na kayabangan. Ang mamahaling kasuotan ng matanda ay hindi sapat upang itago ang pangungulubot ng kanyang mukha dala ng labis na pag-aalala. Habang si Anton ay walang tigil sa pagpupunas ng pawis sa kanyang noo kahit pa napakalamig ng singaw ng aircon sa buong kwarto. Alam nilang ito na ang huli nilang pag-asa. Kung hindi sila makakakuha ng pondo mula sa banyagang kumpanyang ito, tuluyan ng lulubog ang kanilang pangalan at maiilit ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang mabigat na pintuan na yari sa salamin ay dahan-dahang itinulak pabukas. Pumasok si Clara, ang bawat hakbang ng kanyang matataas na takong ay sumasalamin sa kapangyarihan at awtoridad. Hindi siya nagpakita ng anumang emosyon nang maupo siya sa kabisera, kaharap ang mga taong minsang tumapak sa kanyang pagkatao. Tiningnan niya si Anton, ang lalaking minsan niyang minahal ng buong tapat, na ngayon ay nakayuko at mukhang kaawa-awa. Ginamit ni Clara ang kanyang pinagsanayang boses, malamig at walang bahid ng pagkakakilanlan upang simulan ang pag-uusap. Good morning. I am Claire Sai, ang kinatawan ng Vespera. Panimula niya na nagpatahimik sa mag-ina. Nabasa ko ang inyong proposal. We are willing to inject the funds you desperately need, Anton. But your corporate shares are worthless right now. Kung gusto ninyong iligtas ko ang kumpanya ninyo, kailangan ko ng mas matibay na garantiya. Biglang umaliwalas ang mukha ni Anton. Animoy nakakita ng tubig sa gitna ng disyerto. We will do anything, Miss Sai. Ano po ba ang kailangan ninyong collateral? Gusto ko ang inyong mga personal na ari-arian, ang inyong mga lupain, ang inyong mga sasakyan, at ang inyong ancestral mansion kung saan kayo nakatira. Isasangla ninyo ang lahat ng yan sa pangalan ko. Walang emosyong idineklara ni Clara. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen at mabilis na tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Are you out of your mind? Hindi namin isasangla ang bahay namin. Iyan ang huling pamana ng asawa ko. Nanggagalaiting wika ng matanda. Ngunit bago pa man ito makapag-iskandalo, mabilis siyang hinawakan ni Anton sa braso at pinilit na paupuin, bumubulong na wala na silang ibang pagpipilian kung ayaw nilang mapunta sa kalsada bukas makalawa. Matapos ang isang malalim na pagbuntong hininga ng pagkatalo, tumango si Anton at sumang-ayon sa lahat ng malulupit na kondisyon ni Claire. Habang inilalatag ng sekretarya ang mga papeles, tahimik na inilapag sa harapan nila ang mga mainit na tasa ng tsa. Kinuha ni Clara ang kanyang tasa. Dahil sa matinding focus at kaba sa pagpirma ng mga kalaban, hindi niya namalayang gumalaw ang kanyang mga kamay ayon sa matagal na niyang nakasanayan. Hinawakan niya ang maliit na kutsara at inikot ang tsa ng 2 beses pakaliwa, bago maingat na inilagay ang kutsara sa mismong gilid ng platito nang may perpektong sukat, isang napakaspesipikong gawi na laging pinupunan ni Anton noon dahil sa sobrang kaartehan. Nang iangat ni Anton ang kanyang paningin upang iabot ang napirmahang kontrata, nahagip ng kanyang mga mata ang eksaktong ayos ng tasa at kutsara sa harapan ng banyagang bilyonaryo. Isang malamig na kilabot ang mabilis na gumapang mula sa kanyang gulugod
patungo sa kanyang batok. Unti-unti niyang inilipat ang kanyang paningin sa mga kamay ni Claire, pababa sa hugis ng mga daliri nito, at paitaas sa hugis ng labi na bahagyang nakikita sa ilalim ng madilim na salamin. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat at ang pawis sa kanyang mga palad ay lumamig. Hindi maari, bulong ng kanyang naguguluhang isipan. Sino ba talaga ang babaeng nakaupo sa kanilang harapan? At bakit ang bawat kilos nito ay sumisigaw ng isang pangalan na matagal na nilang ibinaon sa limot? Clara, ikaw ba talaga yan? Ang boses ni Anton ay nagmula sa kanyang likuran, puno ng pag-aalinlangan at panginginig, habang naglalakad si Clara patungo sa labasan ng gusali. Ang bawat hakbang ng dalaga ay tila humihinto sa hangin, ngunit hindi siya lumingon. Sa halip, mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang mamahalin na bag. Ang kanyang mga kuko ay bumamaon sa balat nito, bilang paraan upang pigilan ang pagsabog ng kanyang emosyon. Ang mekanikal na tunog ng bumubukas na pinto ng elevator ay nagsilbing hudyat ng kanyang pagtakas. Pumasok siya sa loob at mabilis na pinindot ang buton. Bago pa man tuluyang magsarado ang makintab na pinto, nakita niya ang anino ni Anton na humahabol. Ang mukha nito ay babalot ng pagkalito at takot. Tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay. Nang tuluyang magsarado ang elevator, doon lamang pinakawalan ni Clara ang hanging kanina pa niya pinipigilan sa kanyang dibdib. Sumandal siya sa malamig na pader ng elevator. Ang kanyang tuhod ay unti-unting nanghihina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at malakas. Tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na lula. Ang paraan ng pagtawag ni Anton sa kanyang pangalan ay nagdala ng libo-libong alaala ng hapdi at pag-iisa. Ngunit kasabay ng takot ay ang isang matalim na kasiyahan. Natanim na niya ang binhi ng pagdududa sa isipan ng kanyang kaaway. At alam niyang hindi na ito patutulugin ng konsensya nito gabi-gabi. Pagdating sa parking lot, mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Doon niya hinubad ang kanyang madilim na salamin at tiningnan ang sarili sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng maskarang kailangan niyang isuot araw-araw. Hinawakan niya ang manibela nang mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay nagliwanag dahil sa isang mensahe mula kay Gabriel. Nakahanda na ang tsaa mo sa bahay. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Ang simpleng mga salitang iyon ay tila isang malambot na haplos sa kanyang nagngangalit na diwa. Si Gabriel ang tanging dahilan kung bakit nananatiling buo ang kanyang pagkatao sa gitna ng digmaang ito. Samantala, sa loob ng kanilang mansyon, ang kapaligiran ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na panginginig. Nakaupo si Doña Carmen sa harap ng kanyang mamahaling vanity mirror, maingat na naglalagay ng cream sa kanyang mukha upang itago ang mga marka ng puyat. Ngunit nang buksan niya ang kanyang alahas na kahon, isang puting sobre ang tumambad sa kanya. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang papel ay may bakas ng basang lupa. Nang buksan niya ito, isang maikling pangungusap ang nakasulat sa loob. Ang mga patay ay hindi nananatiling nakabaon kung ang katarungan ay hindi pa nakakamit. Dahil sa takot, nabitawan ni Doña Carmen ang bote ng kanyang mamahaling pabango na nagresulta sa pagkalat ng matapang na amoy at pagkabasag nito sa sahig. Ang likido ay dahan-dahang gumapang sa ilalim ng kanyang mga paa, tila isang paalala ng dugong dumanak sa nakaraan. Sino ang gumagawa nito sa atin, Anton? Nanginginig na tanong ng matanda sa anak na kapapasok pa lamang ng silid. Ipinakita ni Anton ang ulat mula sa isang pribadong investigador na kanyang inupahan. May nakakita sa isang babaeng kamukha ni Clara na bumibisita sa puntod ng kanyang ama kamakailan lamang. Ang bawat piraso ng impormasyon ay tila isang tonglong na unti-unting humihigpit sa kanilang mga leeg.
Bago matapos ang araw, nagtungo si Clara sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ama. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang naglalaho, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa kalangitan. Nakatayo siya sa harap ng marmol na lapida. Ang bawat paghinga niya ay sumasabay sa marahang pag-indayog ng mga damo sa paligid. Nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama, ang init ng pagmamahal nito na hindi kailanman naglaho. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, isang pamilyar na bango ng kahoy at sariwang hangin ang kanyang nalanghap. Lumingon siya at nakita si Gabriel na nakatayo sa di kalayuan. May bitbit na isang bungkos ng puting bulaklak. Hindi na kailangang magsalita ni Gabriel upang iparamdam ang kanyang suporta. Lumapit ito at tumayo sa tabi ni Clara. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkadikit. Nagbibigay ng lakas na higit pa sa anumang salita. Ngunit sa gitna ng kanilang mapayapang sandali, ang telepono ni Gabriel ay nakatanggap ng isang tawag mula sa kanyang investigador. Ang balitang hatid nito ay nagpabago sa kulay ng kanyang mga mata. May nakatuklas sa tunay na pagkatao ni Claire Sy, at ang taong iyon ay hindi si Anton, kundi isang lihim na kaaway na matagal nang nagmamasid sa dilim. Habang papalubog ang araw, ang anino ng panganib ay nagsimulang gumapang patungo sa 2 taong pangarap lamang ay kapayapaan. Magiging sapat ba ang kanilang pagmamahalan upang labanan ang bagong unos na ito? Ang malamig na simoy ng hangin sa sementeryo ay tila isang babala na dahan-dahang gumagapang sa balat ni Clara. Sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag, ang bawat anino ng mga puno ay tila mga matang nagmamasid sa kanila. Napansin ni Clara ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Gabriel. Ang kaninang mapayapa at mapagmahal na tingin nito ay napalitan ng isang matalas na pagmamasid sa paligid, habang ang kanyang panga ay mariing nakatikit. Ang pagyanig ng telepono sa bulsa ni Gabriel ay nagdulot ng isang mabigat na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. "Claire, kailangan nating umalis dito ngayon din." Mahinahon, ngunit may halong awtoridad na wika ni Gabriel habang maingat niyang hinahawakan ang siko ni Clara upang alalayan ito. Hindi nagtanong ang dalaga dahil nararamdaman niya ang tensyong nagmumula sa lalaki. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, ang bawat tunog ng kanilang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila dambuhalang ingay sa gitna ng katahimikan. Nang makasakay na sila, doon lamang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Gabriel bago pinaandar ang makina ng sasakyan. "Sino ang tumawag kay Gabriel? Is it about Anton?" Mahinang tanong ni Clara habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mabilis na pagdaan ng mga ilaw sa kalsada. Lumingon si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at proteksyon. "Someone is playing a dangerous game, Claire. Hindi lang si Anton ang dapat nating bantayan. May nakatuklas sa tunay mong pagkakakilanlan at ayon sa aking tauhan, ang taong ito ay may hawak ang mamanang mga dokumentong maaaring sumira sa lahat ng plano natin. Hindi ko pa alam kung sino siya, but he is always one step ahead of us." Ang balitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang puso ni Clara. Akala niya ay siya ang nangangaso, ngunit ngayon ay tila siya ang unti-unting nakukulong sa isang patibong na hindi niya nakikita. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit bago pa man siya malunod sa sariling takot, naramdaman niya ang mainit na palad ni Gabriel na lumapat sa ibabaw ng kanyang kamay. Ang marahang pagpisil nito ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na tanging sa lalaking ito lamang niya nararamdaman. "I won't let them hurt you again, Claire. Trust me." Bulong ni Gabriel na tila isang panata sa gitna ng papalapit na bagyo. Sa kabilang banda, ang mansyon ni na Anton ay nababalot ng isang nakakasakal na paranoia. Nakatayo si Anton sa gitna ng sala. Pabalik-balik ang kanyang lakad habang ang kanyang mga kamay ay walang tigil sa pagsusuklay sa kanyang buhok
Dahil sa stress, ang kanyang ina, si Doña Carmen, ay nakaupo sa sofa. Ang mga mata ay nakapako sa isang maliit na kahon na iniwan sa kanilang pintuan kanina lamang. Walang pangalan, walang sulat, kundi isang punit na larawan ng kasal ni na Anton at Clara. Ang mukha ni Anton sa larawan ay may mantsa ng pulang tinta, tila isang sumpa na nakatutok sa kanyang lalamunan. Nababaliw na ako, ma. Si Clara iyon, sigurado ako. Ang bawat galaw ni Claire C., ang paraan ng pagtingin niya, pati ang amoy ng kanyang pabango, lahat iyon ay kay Clara. Sigaw ni Anton na may halong desperasyon. Ngunit masigit ang takot ni Doña Carmen. Hindi lamang ang pagbabalik ni Clara ang inaalala niya, kundi ang katotohanang may ibang tao na nakakaalam sa kanilang ginawa sa ama ni Clara. Ang bawat kaluskos ng hangin sa labas ng bintana ay tila mga bulong ng multo na naniningil ng utang. Bago matapos ang gabi, isang misteryosong figura ang nakatayo sa tapat ng gusali ng Vespera Investment Fund. Nakasuot ito ng madilim na jacket. Ang mukha ay natatatakpan ng anino ng kanyang sombrero. Hawak nito ang isang lumang kwintas na may pendant na hugis puso. Ang mismong kwintas na suot ni Clara noong gabi ng kanyang aksidente. Paano napunta sa taong ito ang isang bagay na dapat ay matagal nang nawala sa ilalim ng dagat o sa putikan ng kalsada? Ang taong ito ay hindi lamang nagmamasid, kundi may dalang mga lihim na maaring bumuhay o tuluyang pumatay sa pag-asang kakarampot na lamang na natitira kay Clara. Habang humahaba ang mga anino ng gabi, ang tanong ay nananatili. Sino ang tunay na kalaban? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Gabriel upang mapanatiling ligtas ang babaeng muli niyang itinayo mula sa abo? Ang bawat dahan-dahang pag-ikot ng mga kamay ng orasan sa pader ng opisina ni Claire ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapabagal sa daloy ng oras. Nakaupo si Clara sa kanyang marangyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malawak na tanawin ng syudad sa labas ng bintana. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na anyo, ang kanyang puso ay tila isang dagat na binabagyo. Ang pagkakahuli ni Anton sa kanyang mga gawi noong nakaraang pagkikita ay nag-iwan ng isang malalim na lamat sa kanyang depensa. Alam niyang hindi titigil ang lalaki hanggat hindi nito nakukuha ang kasagutan sa kanyang mga pagdududa. Ang banayad na pagbukas ng pinto ng opisina ay nagpalingon sa kanya. Pumasok ang kanyang sekretarya, ang mukha ay bakas ang pag-aalinlangan habang dala ang isang buke ng mga pulang rosas. Miss Claire, may nagpadala po nito para sa inyo. Wala pong pangalan, pero may nakalakip na sulat. Mahinang wika ng sekretarya bago maingat na inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa. Kinuha ni Clara ang maliit na sobre at binuksan ito. Isang pamilyar na sulat kamay ang tumambad sa kanya. Ang bawat kurba ng mga letra ay tila isang haplos na may kasamang lason. Para sa asawa kong tila nakalimot na sa amoy ng mga rosas na ito. Ang bawat salita ay nagdulot ng panlalamig sa kanyang mga ugat. Hindi na lamang ito pagdududa, ito ay isang lantarang hamon. Bago pa man siya makapagsalita, ang pinto ay muling bumukas nang walang anumang pasabi. Pumasok si Anton. Ang kanyang mga mata ay nanunuya habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Claire. Ang presensya ng lalaki ay tila isang madilim na anino na sumakop sa buong silid. Hindi siya natakot, ngunit ang kanyang katawan ay kusang tumigas bilang depensa. You look pale, Miss Tsai. O baka dapat kitang tawaging Clara? Panimula ni Anton habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa mesa. Ang bawat hakbang nito ay tila isang pagtatangka na buwagin ang kanyang pagkatao. You know, Claire, I spent all night thinking about that tea ceremony. It was so familiar. Parang yung asawa ko na itinapon ko na sa limot. Nanatiling tahimik si Clara, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa ilalim ng mesa
hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Mr. Perez, I don't appreciate unannounced visits. If you are here to discuss the loan, my lawyers will handle it. Anything personal is beyond my interest. Malamig niyang sagot. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses na tila gawa sa kristal. Ngunit hindi natinag si Anton. Kinuha niya ang isa sa mga rosas at marahang pinitas ang mga talulot nito. Hinahayaan ang mga ito na bumagsak sa sahig na parang mga patak ng dugo. Why are you hiding behind that mask, Clara? Bakit hindi mo na lang aminin na ikaw yan? Are you here for revenge? O baka naman bumalik ka dahil hindi mo kayang mabuhay nang wala ako? Ang kanyang tawa ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng silid. Bago pa man makasagot si Clara, ang pinto ay muling bumukas at pumasok si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang kuta na nagbigay ng proteksyon sa dalaga. Hindi nagsalita si Gabriel, ngunit ang matalim niyang tingin kay Anton ay sapat na upang maramdaman ang nagbabagang tensyon. Lumakad si Gabriel patungo sa tabi ni Clara at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa sandalan ng kanyang upuan. Isang tahimik na deklarasyon na hindi siya nag-iisa. I think it's time for you to leave, Mr. Perez. My client has a very busy schedule at wala sa listahan ang pakikipaglaro sa iyo, madiin at may autoridad na wika ni Gabriel. Nagtagpo ang tingin ng dalawang lalaki. Ang isa ay puno ng puot at inggit. Samantalang ang isa ay puno ng katapatan at pagnanais na magprotekta. Walang nagawa si Anton kundi ang ngumisi ng mapait bago tuluyang tumalikod at lumabas ng silid. Nang tuluyan nang mawala si Anton, doon lamang gumuho ang kuta ni Clara. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang pigil. Mabilis siyang nilapitan ni Gabriel at dahan-dahan siyang niyakap. Hinahayaan ng dalaga na ilabas ang lahat ng bigat na kanina pa niya dinadala. Huwag kang matakot, Clara. Nandito ako. Hindi ko hahayaang saktan kanya ulit. Bulong ni Gabriel, habang marahang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Sa bisig ni Gabriel, naramdaman ni Clara ang isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, ang telepono ni Gabriel ay tumunog dahil sa isang bagong mensahe. Nang tingnan ito ni Gabriel, ang kanyang muka ay naging kasing putla ng papel. Isang larawan ang ipinadala ng misteryosong kaaway. Isang larawan ni Gabriel at Clara na magkasama sa puntod ng ama ni Clara. At sa ilalim nito ay may nakasulat na tanong. Sino ang mas mahalaga sa iyo? Ang babaeng ito o ang sarili mong mga lihim? Ang panganib ay hindi na lamang nakatutok kay Clara. Ngayon ay nadamay na rin ang taong tanging nagmamahal sa kanya ng totoo. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Gabriel bago tuluyang mawasak ang kanilang binuong mundo? Ang nakaraan ay hindi kailanman lubusang nalilibing. Madalas itong bumabangon upang maningil sa gitna ng katahimikan. Sa ilalim ng madilim na kalangitan ng sementeryo, nakatayo si Clara sa harap ng puntod ng kanyang ama. Hinahayaan ng malamig na hangin na humaplos sa kanyang basang mga pisngi. Ang bawat patak ng luha na dumidilig sa tuyong lupa ay tila mga salitang hindi niya naibigkas noong buhay pa ang matanda. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Claire Sy na makapangyarihan at tinitingala, kundi ang sugatang anak na nangungulila sa proteksyon ng isang magulang. Nakatayo sa di kalayuan si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay mapagmasid sa bawat anino sa paligid, habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga palad sa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana. Hawak pa rin niya ang teleponong naglalaman ng banta mula sa misteryosong kaaway, isang lihim na pilit niyang itinatago kay Clara upang hindi madagdagan ang bigat na dinadala nito. Ang marahang pagalog ng mga puno at ang malungkot na awit ng mga kuliglig sa gabi ay tila isang babala na hindi na sila nag-iisa sa madilim na dakong yon. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng isang madilim at mausok na opisina, nanginginig ang mga kamay ni Anton habang hawak ang isang piraso ng larawan.
Ito ay kuha mula sa isang thonglong na lente ng kamera, isang larawan ni Claire C. na nakaluhod at umiiyak sa harap ng puntod ni Don Roberto, ang ama ni Clara. Ang bawat detalye ng kanyang mukha, kahit pa bahagyang natatakpan ng dilim, ay sumisigaw ng isang katotohanang pilit nilang ibinaon sa limot. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw, tila hinahabol ang hangin na biglang naglaho sa silid. Sigurado ka bang siya ito? Tanong ni Anton sa imbestigador na nakatayo sa kanyang harapan. Ang boses nito ay puno ng desperasyon at kilabot. Tumango ang lalaki at muling inilatag ang iba pang mga ebidensya. Walang ibang bibisita sa puntod na yan sa gangyang oras. At ang mga bulaklak na iniwan niya ay ang paborito ng matanda. Madiin na sagot nito. Mabilis na nagtungo si Anton sa kanilang mansyon upang kumprontahin ang kanyang ina. Natagpuan niya si Doña Carmen sa sala, abala sa pag-inom ng kanyang tsaa habang nagbabasa ng isang magazine tungkol sa mga hiyas. Nang ipakita ni Anton ang larawan, nabitawan ng matanda ang kanyang tasa. Ang porselana ay tumama sa matigas na sahig at nagkapira-piraso. Nagkalat ang tsaa sa mamahaling carpet na tila isang madilim na mantsa. Putlang-putla ang mukha ni Doña Carmen. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot na hindi niya maikubli. Patay na siya, Anton. Nakita nating itinapon siya sa ulan. Imposibleng mabuhay ang babaeng yan. Sigaw ng matanda. Ngunit ang kanyang sariling tinig ay walang kasiguruhan. Isang matalas na gaslighting ang sinubukan niyang gawin sa sariling anak. Pilit na pinaniniwala. Itong guni-guni lamang ang lahat, subalit kahit siya ay nararamdaman ang panlalamig ng kanyang sariling mga buto. Samantala, pabalik na sina Clara at Gabriel sa kanilang tinutuluyan. Sa loob ng sasakyan, napansin ni Clara ang labis na pananahimik ni Gabriel. Ang lalaking laging may baon na mga salita ng pag-asa ay tila nilalamon ngayon ng sarili nitong mga iniisip. Gabriel, may problema ba? Mahinang tanong ni Clara habang inilalapat ang kanyang kamay sa braso ng lalaki. Isang kuryente ng kaba at kilig ang dumaan sa pagitan nila. Isang sandali ng koneksyon sa gitna ng kaguluhan. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ayaw kitang matakot, Clara. But they are getting closer. Kailangan nating maging mas maingat. Bulong niya, bago dahan-dahang inilapit ang kanyang muka upang idikit ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Ang init ng kanilang mga hininga ay nagsilbing panandali ang kanlungan mula sa malupit na mundo sa labas. Ngunit ang katahimikang iyon ay muling nabasag nang makatanggap si Clara ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, tanging ang tunog ng mabigat na paghinga ang kanyang narinig. Sa kabilang linya, kasunod ang isang pamilyar at nakakapangilabot na boses. Clara, alam ko kung nasaan ka. At alam ko rin ang ginawa mo sa anak natin. Bulong ni Anton. Ang telepono ay muntik nang mahulog mula sa kamay ni Clara. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. At ang bawat balahibo sa kanyang katawan ay tumayo sa tindi ng kilabot. Paano nalaman ni Anton ang tungkol sa bata? At sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na tumawag pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Sa dilim ng gabi, ang tanong na nananatili ay hindi na kung kailan malalaman ang katotohanan, kundi kung sino sa kanila ang unang babagsak bago sumikat ang susunod na umaga. Ang bawat lagda ni Clara sa mga dokumento ng Vespera Investment Fund ay tila mga hatol ng kamatayan para sa kaharian ng mga Perez. Sa isang iglap, ang daloy ng salapi na inaasahan ni na Anton at Doña Carmen upang isalba ang kanilang kumpanya ay biglang napatigil na nagdulot ng isang malakas na pagyanig sa stock market. Ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng halaga ng kanilang mga ari-arian ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Habang nangyayari ito, si Doña Carmen ay nasa loob ng kanyang marangyang spa. Pilit na nagpapakita ng katatagan
sa harap ng kanyang mga kaibigang ilit. Ngunit ang katahimikan ng silid ay biglang nabasag nang pumasok ang isang grupo ng mga lalaking may bitbit na mga balde ng pulang pintura. Walang pasubali nilang isinaboy ang malapot na likido sa malalaking salamin ng establishmento, habang ang mga sigaw ng pananakot ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa harap ni Doña Carmen ay ngayon ay nagmamadaling lumabas, tinatakpan ng kanilang mga ilong at bumubulong ng mga mapanirang salita tungkol sa nakakahiyang kinahinatnan ng pamilya. Ang kahihiyan o hiya na naranasan ng matanda sa harap ng kanyang mga kauri ay isang uri ng parusa na mas masakit pa sa anumang latay sa katawan. Sa kabilang dako, si Anton ay tila isang leon na nakakulong sa isang masikip na hawla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mga sulat ng paniningil na abot langit na ang halaga. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang lunukin ang kanyang natitirang dangal at magmakaawa sa kinatawan ng Vespera. Sa kanyang desperasyon, pinalipas niya ang gabi sa pag-inom. Iniisip kung paano niya mapapaniwala si Claire Sy na karapat-dapat pa silang tulungan sa kabila ng lahat. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihanda ang pinakamagarbong pagdiriwang para sa anibersaryo ng kumpanya. Sa paniniwalang ito ang huling pagkakataon upang makuha ang tiwala ng mga natitirang mamumuhunan. Hindi niya alam na ang bawat dekorasyong inilalagay niya ay bahagi lamang ng isang entablado para sa sarili niyang pagbagsak. Bago ang gabi ng pagbabalik sa Manila, natagpuan ni Clara at Gabriel ang kanilang mga sarili sa hardin ng kanilang pansamantalang tahanan. Ang liwanag ng buwan ay banayad na tumatama sa mukha ni Clara, nagpapakita ng kanyang pambihirang ganda na may halong lungkot at determinasyon. Lumapit si Gabriel at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa katotohanan. Gabriel, natatakot ako na baka sa huli ay maging katulad din ako nila. Mahinang bulong ni Clara habang ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Tumingin si Gabriel ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay puno ng katapatan at pagsinta. Claire, hinding-hindi mangyayari iyon dahil alam ko kung gaano kabuti ang puso mo. Matapos ang lahat ng ito, kapag natapos na ang ulan. Babalik ka ba sa akin? Babalik ka ba sa tahimik nating buhay? Ang katanungang iyon ay nag-iwan ng isang malalim na dagan sa dibdib ni Clara. Isang sandali ng kilig at pait ang dumaan sa pagitan nila. Hindi sumagot si Clara, sa halip ay marahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ninanamnam ang amoy ng sariwang hangin at kaligtasan na tanging ang lalaking ito lamang ang nakapagbibigay sa kanya. Sa gitna ng katahimikan, isang lihim na pangako ang nabuo sa kanyang isip. Nang sumapit ang gabi ng pagdiriwang, isang mahaba at itim na sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang tinutuluyan. Lumabas si Clara, na suot ang isang nagbabagang pulang bestida na tila sumisimbolo sa apoy ng kanyang paghihiganti at ang dugo ng kanyang pait na nakaraan. Ang kanyang mga mata ay matalim at walang bakas ng pag-aalinlangan. Habang sumasakay siya sa sasakyan, tumingin siya sa bintana at nakita ang kanyang refleksyon, isang babaeng handa ng harapin ang kanyang mga demonyo. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na anyo, ang misteryosong mensahe na natanggap ni Gabriel tungkol sa sarili nitong mga lihim ay nananatiling isang nakatagong tinik sa kanilang ugnayan. Sino ang kaaway na ito na mas matalino pa kay Anton? At sa pagpasok ni Clara sa mansyong minsang naging kulungan niya, handa na ba siyang harapin ang katotohanang maaaring ang hustisyang hinahanap niya ay may kapalit na mas mahalaga pa sa kanyang sariling buhay? Ang sasakyan ay nagsimulang gumalaw, dahan-dahang tinatahak ang landas patungo sa gabi ng huling paghuhukom. Ang mansyon ay nababalot ng ginto at kumikinang na mga palamuti na tila nagnanais na itago ang katotohanang ang pundasyon nito ay unti-unti nang nagigiba. Sa loob ng malawak na bulwagan,
Ang amoy ng mamahaling pabango at ang pagtatama ng mga kristal na kopita ay nagbibigay ng ilusyon ng isang matagumpay na pagdiriwang. Nakasuot ng kanyang pinakamagarbong terno at pinaliligiran ng mga diamante, si Doña Carmen ay naglalakad sa gitna ng karamihan na tila isang reyna. Walang bakas ng takot o kahihiyan sa kanyang mukha habang malakas siyang tumatawa at pilit na ipinapamukha sa kanyang mga panauhin ang kanyang kapangyarihan. Nilalait niya ang mga dating kaibigan na hindi nakasabay sa kanyang karangyaan. Ginagamit ang bawat pagkakataon upang iparamdam na siya pa rin ang nasa itaas. Kahit pa ang bawat hiyas na suot niya ay nakasangla na sa ilalim ng mga anino. Tumayo si Anton sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pagkukunwari habang nagsisimula siyang magsalita sa harap ng mikropono. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig tungkol sa katapatan sa negosyo at pagpapahalaga sa pamilya ay tila isang malupit na biro para sa sino mang nakakaalam ng kanyang tunay na anyo. Buong pagmamalaki niyang binanggit ang pangalan ng yumaong ama ni Clara. Ginagamit ang legasiya ng matanda upang kumuha ng simpatsya at tiwala mula sa mga natitirang kodong. Sa bawat palakpakan ng mga tao, ang kayabangan sa dibdib ni Anton ay lalong lumalaki. Hindi namamalayan na ang bawat papuring natatanggap niya ay isang hakbang patungo sa sarili niyang kapahamakan. Sa gitna ng masiglang tugtugan, ang malaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang itinulak pabukas ng 2 gwardiya. Ang lahat ng atensyon ay mabilis na nabaling sa direksyon ng pasukan. Pumasok si Clara na nakilala ng lahat bilang si Claire C. Suot ang kanyang nagbabagang pulang bestida na tila isang buhay na apoy sa gitna ng malamig na silid. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang bigat at awtoridad. Ang tunog ng kanyang matataas na takong sa makintab na sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na hangin na biglang nagpatahimik sa buong paligid, nag-iiwan ng paghanga at panginginig sa sino mang tumingin sa kanya. Nang makita ng mag-ina ang pagdating ng kanilang tagapagligtas, mabilis silang naglakad patungo sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay balot ng plastik ng ngiti at huwad na paggalang. Halos yumukod si Anton sa harap ni Clara habang inaalok ang kanyang kamay para sa isang pagbati, habang si Doña Carmen ay hindi magkandamayaw sa pagpuri sa kagandahan ng banyagang bilyonaryo. Miss Say, napakagandang sorpresa na pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon, wika ni Anton na may halong paglalangis. Hindi siya sinagot ni Clara. Sa halip ay tiningnan lamang nito ang paligid nang may halong pandidiri at pait, bago tumuon ang kanyang paningin sa malaking larawan ng kanyang ama na nakasabit sa isang madilim na sulok ng selyadong pader. Ramdam ni Clara ang init ng kanyang dugo habang pinagmamasdan ang 2 taong sumira sa kanyang buhay. Ang bawat alaala ng pambubugbog, ng pagtatapon sa kanya sa ulan, at ng pagkawala ng kanyang anak ay muling nagliwanag sa kanyang isipan na parang isang pelikulang puno ng pait. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang lamig ng kanyang determinasyon na sakupin ang kanyang buong pagkatao. Alam niyang ito na ang sandaling hindi na niya maaaring bawiin. Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang mga kamay at hinawakan ang dulo ng kanyang madilim na salamin. Sa isang mabagal at madulang galaw, hinubad niya ito. Inilalantad ang kanyang mga mata na puno ng nagbabagang puot at hindi matatawarang katarungan. Ang sikat ng malalaking chandelier ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng linaw sa bawat anggulo ng kanyang anyo na matagal nang pilit na binura ng mga Perez sa kanilang alaala. Nanigas si Doña Carmen sa kanyang kinatatayuan. Ang kopita ng alak na hawak niya ay unti-unting nadulas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Nagresulta sa pagtapon ng pulang likido sa kanyang mamahaling terno at ang pagkabasag ng kristal sa matigas na sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng kilabot.
Ang kanyang paghinga ay biglang napatigil habang ang kanyang mga labi ay mabilis na naging maputla. Clara? Multo. Clara, ikaw ba talaga yan? Ang nanginginig na sigaw ng matanda na bumasag sa katahimikan ng buong bulwagan, habang ang lahat ng panauhin ay nagsimulang magbulungan at lumingon sa babaeng nakasuot ng pula na tila isang bangungot na nagbalik upang maningil. Ang bawat bulong sa loob ng malawak na bulwagan ay tila naging isang dambuhalang alon na humahampas sa pandinig ni na Anton at Doña Carmen. Hindi inalis ni Clara ang kanyang matalim na titig sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang takod, kundi isang malamig na katarungan. Marahan niyang inabot ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Anton, na tila nawalan na ng lakas upang huminga. Ang bawat hakbang ni Clara papalapit sa gitna ng entablado ay may kasamang bigat na tila yayanig sa pundasyon ng buong mansyon. Hindi ako multo, Doña Carmen, panimula ni Clara. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid, malinaw at puno ng awtoridad. Ako ang babaeng itinapon ninyo sa ulan na parang basura. Ako ang manugang na pinagkaitan ninyo ng dangal, at ako ang inang inagawan ninyo ng pagkakataong mayakap ang sariling anak. Ngunit higit sa lahat, ako ang anak ni Don Roberto, ang lalaking pinagnakawan ninyo ng buhay para lamang sa inyong kasakiman. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga panauhin na kanina lamang ay humahanga sa yaman ng mga Perez ay ngayon ay nakatingin ng may halong pandidiri at pangingilabot sa mag-ina. Itinaas ni Clara ang isang makapal na folder ng mga legal na dokumento. Ayon sa mga kasunduang pinirmahan ninyo noong nakaraang linggo, ang mansyong ito, ang kumpanya, at maging ang bawat sentimong hawak ninyo ay opisyal ng pag-aari ng Vespera Investment Fund, at ang Vespera ay ako. Simula sa gabing ito, wala na kayong matitirhan at wala na kayong pangalang maipagmamalaki. Dahil sa labis na galit at kahihiyan na wala ng kontrol si Doña Carmen. Sinubukan niyang sumugod kay Clara. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng hayop na gustong kumalmot, habang ang kanyang bibig ay naglalabas ng mga malulutong na mura at panunumpa. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis siyang hinarangan ng mga guwardyang inupahan ni Gabriel. Pinipigilan ang kanyang marahas na paggalaw. Huwag ninyo akong hawakan. Akin ang bahay na ito. Akin ang lahat ng ito. Sigaw ng matanda. Ngunit ang kanyang mga dating kaibigan ay isa-isang tumalikod at nagtakip ng kanilang mga ilong, tila nandidiri sa amoy ng kanyang pagbagsak. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang paghihiganti ni Clara. Sa isang senyas ng kanyang kamay, ang malalaking screen sa paligid ng bulwagan ay biglang nagliwanag. Ang pagpindot sa remote control ay naglabas ng isang malinaw na audio recording, ang mismong pag-uusap ni na Anton at ni Carmen tungkol sa pagpapalit ng gamot ni Don Roberto upang mapadali ang pagkamatay nito. Ang boses ng dalawang mamamatay tao ay narinig ng buong alta sosyedad ng Maynila. Ang bawat salita ng kanilang pagtataksil ay tila mga pako na bumaon sa kanilang sariling kabaong. Napakapit si Anton sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang bangkay. Nakita niya kung paano siya tinalikuran ng lahat ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Ang hiya na bumalot sa kanya ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kanyang buong mundo, na binuo niya sa pamamagitan ng kasinungalingan at dugo, ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata sa loob lamang ng ilang minuto. Habang ang mga tao ay nagsimulang mag-alisan ng may bulong ng pagkasuklam, isang matalim na liwanag ang sumilay mula sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Mabilis na dumukot si Anton sa loob ng kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na kutsilyo na ginamit kanina sa pagputol ng cake. Sa tindi ng kanyang desperasyon at kawalan ng pag-asa, wala na siyang pakialam sa magiging kinahinatnan niya. Isang mabilis at marahas na hakbang ang ginawa niya patungo sa direksyon ni Clara. Ang kanyang muka ay balot ng isang baliw na ngiti
habang itinatutok ang patalim sa dibdib ng babaeng minsang sumamba sa kanya. Lilipulin kita, Clara. Kung mawawala ang lahat sa akin, dapat kang sumama sa impyerno. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nanlaki sa takot. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot habang ang patalim ay papalapit na sa balat ni Clara. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang mabilis na anino ang humarang sa harap ng dalaga, handang akuin ang anumang sakit para lamang mapanatili itong ligtas. Magtatagumpay ba ang huling pagtatangka ng kasamaan o may sapat pang lakas ang pag-ibig upang pigilan ang madugong wakas na ito? Sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng buong bulwagan, mabilis na humarang ang matikas na pangangatawan ni Gabriel sa harap ni Clara. Ang kanyang mga braso ay tila naging isang bakal na kuta na handang sumalo sa anumang panganib. Sa isang mabilis at bihasang pagkilos, hinawakan ni Gabriel ang pulso ni Anton at pinuwersa itong iikot na naging sanhi ng pagbitaw nito sa hawak na patalim. Ang maliit na kutsilyo ay bumagsak at gumulong sa makintab na sahig, naglalabas ng tunog ng pagkatalo na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Walang dumanak na dugo, ngunit ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay sapat na upang mapatigil ang tibok ng puso ng bawat nakasaksi. Ligtas ka na, Clara, mahinang bulong ni Gabriel habang ang kanyang isa pang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng dalaga upang siguruhing maayos ang kalagayan nito. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na mabilis na nagpatigil sa panginginig ng buong pagkatao ni Clara. Tumingin si Gabriel kay Anton nang may halong pandidiri at matinding puot. Huwag na huwag mong susubukan na hawakan siya muli, madiin niyang banta na nagpatikom sa bibig ng dati nitong asawa. Sa labas ng mansyon, ang paligid ay nagliwanag dahil sa paputok na asul at pulang ilaw na nagmumula sa mga sasakyan ng mga awtoridad. Ang humuhalinghing na tunog ng sirena ay unti-unting lumapit hanggang sa bumukas ang malaking pintuan at pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Sa utos ng mga legal na dokumentong hawak ni Attorney Reyes, mabilis na pinalibutan si Anton at ang kanyang ina. Ang mga posas na dahan-dahang inilapat sa kanilang mga pulso ay nagsilbing huling tuldok sa kanilang marangyang buhay na binuo sa kasinungalingan. Hindi maaari ito. Bitawan ninyo ako. Sigaw ni Doña Carmen habang pilit na nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng mga pulis. Tumingin ang matanda sa kanyang mga kaibigang elite, naghahanap ng kahit isang kamay na tutulong sa kanya. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay umiwas ng tingin at tila nandidiri sa amoy ng kanyang kahihiyan. Ang matinding hiya na bumalot sa matanda ay mas masakit pa sa anumang latay, habang ang kanyang mamahaling sapatos ay naiwan sa loob ng bulwagan nang pilit siyang kaladkarin palabas. Habang inilalabas ang mag-ina, ang langit ay tila nakiisa sa huling yugto ng katarungan. Isang malakas at malamig na ulan ang muling ibinuhos, eksaktong katulad ng gabing itinapon si Clara sa labas ng tarangkahang ito. 5 taon na ang nakalilipas. Nakatayo si Clara sa itaas ng mga hagdanan, pinagmamasdan ang pagkaladkad kay Doña Carmen at Anton patungo sa sasakyan ng pulis. Nakita niya kung paano nabasa ng ulan ang kanilang mga mamahaling damit, kung paano sila nanginginig sa ginaw at takot, at kung paano sila nagmukhang mga basahan sa gitna ng lansangan. Ang gulong ng tadhana ay ganap ng umikot. Ang katarungang matagal niyang ipinagdasal ay narito na sa kanyang harapan, ngunit sa halip na galit, ang tanging naramdaman ni Clara ay isang malalim at payapang katahimikan. Tumingin si Clara sa malawak na mansyon na ngayon ay pag-aari na niya. Ang bawat sulok nito ay may bakas ng kanyang luha at pagdurusa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamasid, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Lumapit si Gabriel at binuksan ang isang malaking itim na payong. Inilililim siya mula sa ulan. Ayaw ko nang manatili rito, Gabriel, mahinang wika ni Clara habang nakatingin sa mga mata ng lalaki.
Ang bahay na ito ay puno ng mga anino ng nakaraan. Gusto ko nang simulan ang buhay ko sa isang lugar na puno ng liwanag. Naintindihan ni Gabriel ang nais ipahiwatig ng dalaga. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Clara. Ang kanilang mga daliri ay naglakip. Nagbibigay ng pangako ng isang bukas na malayo sa pait ng paghihiganti. Iuwi mo na ako, Gabriel. Muling pakiusap ni Clara na may kasamang matamis at payapang ngiti. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang iniwan ang mansyong naging kulungan ng kanyang pangarap. Habang mabilis na lumalayo ang mga ilaw ng mansyon sa likuran, isinandal ni Clara ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, naalala niya ang misteryosong kwintas na hawak ng hindi kilalang tao sa labas ng gusali ng bespera. Sino ang taong yon at ano ang koneksyon nito sa lihim na pilit itinatago ni Gabriel sa kanyang mga mata? Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na kapayapaan ba ay nakasalalay sa pagbubukas ng huling lihim na ito? Ang bawat dahan-dahang paghakbang ni Clara sa loob ng bakanting mansyon ay naglalabas ng tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng isang libingan. Ang mga kasangkapan na dati ay kumikinang sa karangyaan, ay ngayon ay nababalot na ng makapal na alikabok at mga puting tela na tila mga multo ng nakaraang pilit niyang tinalikuran. Sa gitna ng malawak na sala, kung saan siya ay minsang ipinahiya at minaliit, nakatayo si Clara habang hawak ang isang tumpok ng mga legal na dokumento. Kasama niya si Attorney Reyes na tahimik na nagmamasid sa bawat galaw ng dalaga, batid ang bigat ng desisyong binuo nito sa kanyang puso. Itutuloy mo na ba talaga ito, Clara? Mahinang tanong ng matanda, habang ang kanyang boses ay tila may halong panghihinayang. Ang mansyong ito ay bahagi ng kasaysayan ng iyong pamilya. Marahang umiling si Clara at ibinigay ang pirmadong papeles sa abogado. Attorney, ang bahay na ito ay itinayo sa pundasyon ng pagdurusa ng papa ko at sa luhang ibinuhos ko. I don't want to live in a graveyard of bad memories. Gusto kong gawin itong isang silungan para sa mga batang ulila, katulad ng naranasan ko noong mawala si Papa. I want this place to be filled with laughter, hindi na ang mga sigaw ng pananakit. Ang desisyong ito ay nagsilbing huling hakbang ni Clara upang tuluyang pakawalan ang kadena ng paghihiganti at yakapin ang bagong simula ng paghilom. Nang lumabas sila ng mansyon, bumungad sa kanila ang sikat ng araw na tila isang mainit na yakap matapos ang mahabang panahon ng kadiliman. Sa tabi ng kanyang sasakyan, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng lalim na tila may nais ipagtapat, ngunit nag-aalinlangan. Lumapit si Clara at hinawakan ang kamay ng lalaki. Nararamdaman ang panginginig ng mga daliri nito. Gabriel, tapos na ang lahat. Bakit parang may daladala ka pa ring mabigat? Mahinang tanong ng dalaga. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Huminga ng malalim si Gabriel at dahan-dahang kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay. Isang kwintas na may pendant na hugis puso ang tumambad sa paningin ni Clara. Ang mismong kwintas na suot niya noong gabing siya ay itinapon sa labas ng mansyon at nawala sa gitna ng unos. Ang bawat kurba ng ginto nito ay nagpapaalala sa kanya ng sakit at kawalan. Ako ang nasa itim na sasakyan noong gabing iyon, Clara. Bulong ni Gabriel na tila isang kumpisal na matagal na niyang itinatago. Nakita ko kung paano kanila itinulak. Nakita ko kung paano ka lumaban sa ulan hanggang sa mawalan ka ng malay. Gusto kitang takbuhin? Gusto kitang yakapin noon pa lang, but my uncle stopped me. Sabi niya, kung lalapit ako ng walang plano, tuluyan kanilang sisirain at mawawala ang lahat ng ebidensya laban sa kanila. I spent 5 years watching over you from a distance, Claire. Ang bawat bulaklak, ang bawat baso ng gatas, at ang bawat pagprotekta ko sa'yo. It was all because I couldn't forgive myself for not holding you sooner. Ang katotohanan yon ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa puso ni Clara.
Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabuo. Ang misteryosong tagamasid, ang kuryente ng koneksyon na naramdaman niya noong una silang magkita sa probinsya. Lahat iyon ay dahil matagal na siyang pinoprotektahan ni Gabriel bago pa niya malaman ang pangalan nito. Isang masikip na buhol ang namuo sa kanyang lalamunan, ngunit hindi ito dahil sa galit, kundi dahil sa tindi ng pasasalamat at pag-ibig na nagmula sa isang taong handang maghintay ng 5 taon para lamang sa kanyang kaligtasan. Marahang inabot ni Clara ang kwintas at isinuot ito muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito simbolo ng kanyang pagiging biktima, kundi simbolo ng isang pag-ibig na naging kuta niya sa gitna ng digmaan. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Gabriel. Ang kanilang mga noo ay naglapat sa isang sandali ng wagas na kapayapaan. You saved me long before you knew I was Claire C., Gabriel. At iyon ang sapat para sa akin. Bulong niya habang ang kanyang mga luha ay marahang pumatak sa mga kamay ng lalaki. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang lumalayo sa mansyong ginagawa ng nursery, tiningnan ni Clara ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng puno ng puot ay ganap na ngang pinalitan ng isang babaeng marunong ng magmahal muli. Ngunit sa huling sulyap niya sa kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng tao sa malayo, isang anino na tila nagpapaalam. Ito na ba ang huling yugto ng kanyang nakaraan? O may mga tanong pa bang hindi nasasagot ang tadhana? Sa ilalim ng naglalahong liwanag ng araw, ang dalawang kaluluwang minsang nawasak ay sabay na naglakbay patungo sa isang bukas na wala ng halong pait, kundi puro lamang pag-asa. Ang bawat sinag ng umaga na tumatama sa malawak na beranda ng bahay sa probinsya ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan. Nagpaparamdam ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait ng tadhana. Nakaupo si Clara sa isang tumba-tumbang gawa sa yantok. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape na ang usok ay dahan-dahang sumasama sa sariwang hangin ng dagat. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo kung saan ang asul na langit ay humahalik sa mga alon na marahang humahampas sa pampang, lumilikha ng isang ritmo ng katahimikan na nagpapakalma sa kanyang buong pagkatao. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Ang bawat alaala ng pait, ng ulan, at ng pagtataksil ay tila mga anino na lamang na unti-unting tinutunaw ng liwanag. Sa loob ng nakalipas na mga buwan, ang mansyong naging kulungan ng kanyang mga pangarap ay ganap nang nagbago. Tinawag itong bahay ng pag-asa, isang nursery, at silungan para sa mga batang walang pamilya. Sa tuwing nakakatanggap si Clara ng mga balita tungkol sa tawanan ng mga bata na pumupuno sa bawat sulok ng gusaling iyon, nararamdaman niya ang isang pambihirang uri ng katarungan. Isang katarungang hindi nakabatay sa ganti, kundi sa pagpapanumbalik ng pagmamahal na minsang ninakaw sa kanya. Ang kanyang ama, si Don Roberto, ay tiyak na nakangiti mula sa kabilang buhay. Batid na ang kanyang legasya ay hindi na uwi sa kasakiman, kundi sa pagkalinga sa kapwa. Ang marahang pagpihit ng pinto ng beranda ay nagpalingon kay Clara. Lumabas si Gabriel Suowandamomi. Suot ang kanyang simpleng puting polo at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Hindi na kailangan ng maraming salita sa pagitan nilang dalawa. Lumapit si Gabriel at tumayo sa likuran ni Clara. Marahan itong ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng dalaga. Isang proteksyong hindi kailanman nagkulang mula noong unang gabi ng kanilang pagtatagpo. Handa ka na ba? Malumanay na tanong ni Gabriel. Ngumiti si Clara at tumango, bago dahan-dahang tumayo upang harapin ang lalaking naging angkla niya sa gitna ng unos. Gabriel, salamat sa hindi pagsuko sa akin. Salamat sa paghihintay ng 5 taon para lamang mahanap ko ang daan pabalik sa sarili ko. Bulong ni Clara habang ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Sa pagkakataong ito, si Gabriel naman ang humawak sa kamay ni Clara at marahan itong hinalikan sa noo. Isang sagradong pangako
na ang bawat bukas ay pagsasaluhan nila ng may wagas na pag-ibig. Tungkol naman kina Anton at Doña Carmen, ang balita ng kanilang hatol ay dumating na rin sa wakas. Ang bawat araw na gugugulin nila sa loob ng malamig na rehas ay sapat na upang namnamin nila ang pait ng kanilang sariling mga gawa. Ngunit para kay Clara, ang kanilang pagkakalugmok ay hindi na mahalaga. Pinili na niyang patawarin ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at pinili niyang bitawan ang anumang galit upang hindi na ito muling maging lason sa kanyang bagong buhay. Ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa pagdurusa ng iba, kundi sa kakayahang magmahal muli ng walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa dalampasigan, ang bawat bakas ng kanilang mga paa sa basang buhangin ay agad na binubura ng mga alon, tila isang paalala na ang nakaraan ay tapos na at ang hinaharap ay isang malinis na papel na handa ng sulatan. Ang kwintas na pendant na hugis puso ay kumikinang sa leeg ni Clara, hindi na bilang tanda ng sakit, kundi bilang simbolo ng isang pusong muling nabuo at naging mas matatag. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, ang dalawang kaluluwang minsang nagkawalay ay natagpuan na ang kanilang tunay na tahanan sa piling ng isa't isa. Ang ulan ay tumigil na at ang bahaghari ng kapayapaan ay ganap ng sumilay sa kanilang abot tanaw.